Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ngayon mga kabunyog, si Adolf Ascuna ay nagsabi, hindi, ang sabi ni Adolf Ascuna, retired Associate Justice, sa tingin niya, ang mga korte dapat hindi nakikialam dito sa impeachment. Yun ang opinion ni opinion ni retired Associate Justice Ascuna. Sabi niya, mas maganda na ang korte, lalo na ang korte, kahit pa Korte Suprema, wag makialam dito sa impeachment. So So there has been, this has been questioned before the Supreme Court, the proceedings in the House. Do you think that the Supreme Court should, I don't know if the word is entertain it, rule on this, or should the Supreme Court allow the process just to proceed under the Constitution? I think right now the Supreme Court should lay off. It has not really, kung abuse man hindi grave, hindi pa grabe. So pabayaan na muna because the Supreme Court should as much as possible not intervene in impeachment cases unless there is very serious violation or when the fabric of the nation is being threatened. Ang opinion niya, magaling ito na constitutionalist, si retired Associate Justice Ascuna. Sabi niya, napaka-sensitive ng impeachment. Ang impeachment ay power yan ng Kongreso, lalo na ng House of Representatives. Ang pag-initiate ng impeachment, pagpapanagot yan ng mga nakikitang tiwali o may katiwalian na opisyal. Accountability of public officers, hindi dapat yan pinipigilan ng korte. Kahit pa Korte Suprema. Yan yung opinion niya. Sabi niya hindi dapat Hindi dapat maglabas ng TRO ang Korte Suprema. Anyway, hindi naman talaga naglabas. Kaya lang kasi tumitigil ang kampo ni Sara Actually, aside kay Attorney Torion, nag-file si Torion ng petition for certiorari. Si Sara nag-file din. Petition na naman for certiorari. Mayroon pa, yung mga supporters ni Sara ng mga abogado. Petition naman for intervention. Petition for intervention. Gusto nilang pumasok, makialam sa dito sa mga petitions na ito. Kaya ang opinion ni retired Associate Justice Ascuna, hindi. Para maging karespeto ang Korte Suprema dito, mas maganda ang Korte Suprema, na lang, wag nang makialam muna dyan sa impeachment. Wala pa namang grave abuse of discretion. Pag may grave abuse of discretion na, pero kung ganito pa lang ang pa naman, hindi pa naman gumugulong talaga na makikita mo na abusado na ang Justice Committee, wala. Kaya sabi ni hindi pa ito dapat gumalaw ang Korte Suprema. Kasi ang pangit tingnan na parang ang Korte Suprema lagi na lang nakabantay. Lagi na lang nakikialam, 'di ba? Nakialam na noong February. Final sana yung impeachment noon. Kaya lang yung Korte Suprema nag-declare na unconstitutional. Kaya nga nag-file uli ngayon ng impeachment Pero anyway, kung nangyari yan nung una, nakialam ang Korte Suprema, sana dito hindi na. Kasi wala namang grave abuse of discretion. Yun ang sinasabi ni retired Associate Justice Adolf Ascuna. Sana sa part ng Korte Suprema ay mag-control na wag nang makialam. Kasi ayon nga din sa isang professor sa UP, isang law expert din, si Professor Tamase, ang ganda ng opinion niya. Sabi niya, masisira ang ating yung proseso ng impeachment na nakalagay sa konstitusyon. Ang nakalagay sa konstitusyon, ang Korte Suprema hindi pwedeng makialam sa impeachment. Maliban na lang. Pwedeng i-review ng Korte Suprema ang proseso ng impeachment. Judicial review ang tawag. Pero sa extreme cases lang yan. Kapag may grave abuse of discretion, kung wala naman, hindi dapat. Kasi masisira
Ano bang nakalagay sa ano? Anong nakalagay ba sa konstitusyon? Pag may mga matataas na officials ng gobyerno, presidente, vice presidente, justices ng Korte Suprema, ombudsman, members ng Constitutional Commission, ano yan? Kung gusto mo silang i-impeach, ang mag-i-initiate ng impeachment ay ang House of Representatives. Ang magta-trial ay Senado. Ganun kalinaw. So, ibig sabihin, ang impeachment ay exclusive na power ng House at ng Senate. Ang mag-i-initiate House, ang magta-trial Senado. So, exclusive at sole power nila yan pareho. So, bakit makikialam ang Korte Suprema? Kaya sabi ni Adolfo Ascuna, wag. Mas tama na wag. Hayaan na gumulong ang impeachment. Kasi pagpapanagot yan eh. Sabi ni Professor Tamasi ng UP naman, mawawala na ng saysay ang impeachment. Kapag pinakialaman na naman ito ng Korte Suprema, itong impeachment ngayon, wala nang saysay ang impeachment. Kumbaga, anong silbi pa ng impeachment? Nakalagay naman yan sa ano natin. Nakalagay sa ating konstitusyon na ang impeachment ay magpapanagot sa mga matataas na opisyal ng bayan. Kaya itong impeachment, hayaan dapat na gumulong yan. Hayaang gumulong. Anyway, napaka-stricto naman ng mga requirements eh. Una, kailangan ng 1/3 ng member ng House. Pangalawa, sa Senado, 2/3. Kung ang opisyal na ini-impeach ay hindi naman talaga dapat i-impeach, ang hirap makuha ang 2/3 ng boto ng senador. Sa ngayon, na 24 ang senador, 16 ang 2/3. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, sabi ni retired Associate Justice Ascona, igalang na ng Korte Suprema ang impeachment. Hanggat wala pa namang grave abuse of discretion, hayaan lang. Yun din ang punto ng ibang legal experts, katulad ni Professor Tamasi ng UP College of Law. Kumbaga, kapag nakialam pa ang Korte Suprema sa pagkakataong ito, masisira na. Parang wala nang tiwala ang mga tao sa impeachment. Anong silbi pa ng impeachment na yan? Lagi na lang pinapakialaman ng Korte Suprema. Wala na. Sa susunod, wala nang magpa-file ng impeachment. Di pa paano pa yan? Yung mga corrupt na opisyal ng bayan na dapat panagutin mo, matataas na officials, hindi na. Mapuprostrate na ang taong bayan. Lagi na lang nakikialam ang Korte Suprema. Yan yung, kaya ang pakiusap ni Justice Ascuna at saka ng mga law experts, hayaan na ang itong Kamara. Hayaan na ang Kongreso. Mga kabunyog. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.